So, good afternoon everyone. Expand ko lang to. Okay. So, good afternoon everyone. Our subject is all about engineering economy. So, I'm your Prop, Engineer Emerson F. Catolico. So, for the grading system, diniscuss naman to nung orientation via FB Live. I hope na nasundan nyo. And alam nyo na naman to. So, the highest possible grade is 1, which is equivalent to 97 to 100. And the lowest possible grade is 3, which is 75%. So, kapag yung grade nyo 74 to 70%, equivalent yan sa 4. And kapag 69% below, equivalent yan sa 5. So, this is the institutional platforms to be used. So, una, Google Classroom. So, ang Google Classroom, gagamitin lang natin yan para sa mga assignments. So, dyan kayo magpapasa ng assignments. So, magbibigay ako ng consideration. So, ang deadline ko palagi, every end of the month. For example, for the month of October. So, every week, bibigay ako ng assignment. Pwede nyong gawin, ipasa nyo siya per week or isang bagsakan. Pwede nyo siyang ipasa ng October 31 ng isang bagsakan kung nahihirapan kayo sa internet or data. So, yun yung consideration na ibibigay ko. Okay? So, Google Meet naman para sa major exams. So, para sa klase natin, dalawa lang yung exam natin. Una, yung midterm exam. Pangalawa, finals. So, 2 beses lang tayo gagamit ng Google Meet sa buong semester. Una, sa midterm exam. Pangalawa, sa final exam. And last is the YouTube. So, last week, gumawa ako ng poll kung anong gusto nyong platform yung gagamitin natin sa lecture. So, lahat or majority, YouTube yung gusto. So, YouTube gagamitin natin yan para sa lectures. So, yung link ng lecture ay ipopost ko through Google Classroom or through Messenger. Basta, every week, gagawa ako ng isang video about sa lectures natin. Regardless kung ano man yung schedule natin. For example, ang schedule natin 3 days a week. Pagsasamahin ko na yung lahat sa isang video. So, bali, ang gagawin ko, isang video lamang sa isang linggo. So, 1 video per week yung i-upload ko dun sa Google Classroom natin or Messenger. Dun ko i-upload yung video. Okay? So, breakdown of grades by percentage. So, yung exam natin, major exam, which is midterm and final exam, is equivalent to 60%. Your attitude, behavior, and attendance is equivalent to 15%. So, yung attendance natin, 2 lang yan. Yun sa Google Meet natin, which is yung midterm and final. So, 2 lang yung attendance natin. So, dun ako mag-check ng attendance. Since mode of learning natin na gagamitin ay through YouTube lamang. And last is the notebook and assignment is equivalent to 25% for a total of 100%. So take note that the passing score na kailangan para mapasa yung midterm and final is 60%. So, examples and exams comparison. So, sa mga old student ko, alam na nila to, na kapag ako nagbigay ng example, kapag exam na 1 degree,
So, para lang sa hindi nakakaalam, so for example, yung example ko, easy, x squared. So, kapag magiging exam na yan, magiging x cubed na yan. So, 1 degree higher lagi ang. So, ang exam ko, laging 1 degree higher sa example. So, kapag average, raised to 2 degree. Kapag exam, 1 degree higher. So, kapag typical, di ba pag in-expand natin to ganito, ito yon x squared plus 2xy plus y squared. Kapag in-expand naman natin to, alternate yung sign. So, ibig sabihin lang yan, so kapag ang example ko, procedural, ang exam ko, procedural, pero 1 degree higher. Kapag ang example ko naman may, anong tawag yan, logic, expect nyo yung exam ko na 1 degree higher plus meron din siyang logic. So, yan lang yung explanation ng examples and songs. So, ano ba yung mga topic na i-discuss natin? So, unang-una, the economic environment. So, sa first week ng lecture natin, ituturo ko muna sa inyo lahat ng definition of terms para kapag nag-solve na tayo ng problem, mabilis kayong makakasabay or medyo meron na kayong alam dun sa mga terminologies na gagamitin. So, second week, interest, money, and time relationship. So, dito na mag-start sa second week yung computation natin sa engineering economy. Third week is depreciation. So, kapag sinabing depreciation, kung paano bumababa yung value ng isang bagay or equipment. For example, cellphone. Bumili ka ngayong taon ng cellphone. Anong taon ngayon? 2020. So, for example, yung cellphone mo is worth 20,000 ngayong taon 2020. Next year, 2021, bumababa siya ng presyo, di ba? Minsan nagiging 18,000, 15,000 or kalahati, 10,000. So, kukumputin natin kung paano bumababa yung value ng isang equipment over a period of time through depreciation. So, kapag engineering economy, puro computation kasi lagi itong lumalabas sa board exam. So, if you're an aspiring engineer, so kailangan mag-focus ka dito kasi hindi ito nawawala sa board exam. Lagi siyang 20 to 40% ng board sa math. So, malimutan mo na lahat ng topic sa math. Wag lang to kasi kumbaga ito na yung pinaka-application ng math Pag nagtrabaho na tayo, magagamit mo talaga siya. Next is the capital financing. Next is selections in present economy. Next is the basic methods for making economy studies. Next is comparing alternatives, fixed increment and sunk cost, replacement studies, break-even analysis, benefit or cost ratio. So, yan yung mga topic na i-discuss natin throughout the semester. Okay. So, before I end this orientation, I want you all to subscribe to my YouTube channel. Pangalan niyan ay MR Catolico. So, lahat na magsusubscribe, bibigyan ko ng last 10 sa midterm exam. So, lahat yan. So, paki-screenshot na lang kung pang ilang subscriber kayo. And yung link, ipopost ko sa Google Classroom or sa Messenger. So, if you have any questions or concerns, kindly message me to my Messenger. So, MR Catolico. Or through my Gmail, icatolico@rtu.edu.ph. So, that's all for today's video. Or for today's orientation. Stay safe and thank you.